It's so guys, andito na. Of course, we are also here. Oh, guys. Guys, day 4 na ng ating South Korean trip and today, bibisitahin natin yung cultural side naman ng Seoul, South Korea. Pupunta tayo sa Gyeongbokgung Palace, Bokchon Hanok Village, at yung Insadong Cultural Street. Tara, samahan nyo ko sa ating adventure for today. Guys, for today's video ay magbabas tayo papunta sa Gyeongbokgung Palace. Guys, sumakay lang tayo ng bus 401 dito sa Myeongdong Lotaeyang Plaza. Papunta tayo sa Sejong Center for the Performing Arts. Around, 5-minute walk from there. Makakarating na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Dito sa Seoul, South Korea, hindi gumagana yung Google Maps. So, neighbor map yung kailangan nyong i-download. Tapos later, T-Money rin yung gagamitin ninyo para makasakay kayo sa bus. Itatap nyo na lang. So guys, andito na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Grabe, it's so big in person. Sobrang ganda niya. Tapos yung backdrop niya ay mountain. Look. Naghanap lang tayo ng rental place para sa traditional Korean outfit. Yan, later, mag-outfit tayo. Kung nakatayo kayo sa harap ng Gyeongbokgung Palace, ang rental places ng mga hanbok outfits ay nasa left side. So, naglalakad lang tayo para mapuntahan natin yung mga rental place. Ayan, need din natin mag-cross ng street para marating natin yung hanbok rental shops. Ito yung mga shops ng hanbok. Medyo papasok pa yung store na to dito. Nakita namin mas mura kasi yung mga papasok na store. Yung hindi na sa bungad, mas mura yung rental price nila kagaya nitong store na to. Ayan, so character hanbok. Pipili kayo dyan kung anong character yung gusto nyo. That's me. Yo boy. Yes. Wow guys, feeling ko nasa K-drama ako ngayon. Look. Total outfit. Guys, yung mga ibang tao naka-hanbok outfit din sila. Tapos kapag naka-outfit na kayo, across the street lang nandun na yung palace. Since naka-hanbok costume tayo, free na yung ating entrance and maswerte tayo kasi naabutan pa natin yung changing of guard ceremony. Guys, may change of guard sa nangyayari ngayon. Sa nice thing na naabutan pa natin sila. I feel like nasa Korean drama ako ngayon. Grabe oh. I'm dressed like a prince. Okay guys, if maglalan kayo ng hanbok, free na yung entrance, hindi na kayo magbabayad. Sinimulang itayo yung Gyeongbokgung Palace noong 1395 at ang ibig sabihin pala ng word na yon ay Palace Greatly Blessed by Heaven. Dito rin yung birthplace ng Hangul, Korean alphabet. Itong palace ay sinunog nung Japanese invasion and 631 years old na yung palace na to. Alright guys, try natin pasok sa loob ng palace. Ayan. So guys, ito yung sa loob ng palace. Yan, hindi ako sure if nakikita nyo. Pero ganyan siya ka-detailed. And usually, most of the time, dyan nakaupo yung prince. Ayan. Ipapanood ko lang yung video pataas para makita nyo yung detalye ng roof. Ang ganda oh. Guys, sa side ng palace, mapapansin nyo itong mga red pillars na to. Ito ay hindi pala
dekorasyon lamang. May symbol pala ito. Symbol of dignity, harmony, and also protective sa mga suspicious barrier against evil spirit sa paniniwala ng mga Koreans. Sobrang laki ng place na to. So, eto, naglalakad tayo kasi hinahanap natin yung exit kasi papunta na tayo sa ating next destination. Hi guys, tapos na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Papunta na tayo sa Bokchon Hanok Village. Naglalakad lang tayo ngayon at naka-costume tayo. Ayan no. 15-minute walk lang papunta. So hindi na tayo nagbihis kasi mamaya na natin isa sa uli doon sa store. Guys, papunta sa Bokchon Hanok, may mga restaurant, may maliliit na cafe. Okay guys, reminder lang kasi residential area to. So may reminder sila dito, please keep quiet for the locals. Alright guys, andito na tayo sa Bokchon Hanok Village. So reminder lang to keep quiet. Pero papakita ko sa inyo yung view mamaya. Sandali lang guys, kung umabot na kayo sa part na ito ng video, do not forget to like, comment, and subscribe naman sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong travel videos na ma-upload in the future. Now back to the vlog! Guys, yung Bokchon Hanok Village pala ay 600 years old na rin. So, sa unang panahon, dito nakatira yung mga high-ranking officials and yung mga may kaya or old money ng mga panahong iyon. Guys, andito na tayo sa Bokchon Hanok Village. Medyo mababa lang ang boses natin kasi residential area to and maraming mga nakapaskil na keep quiet lang. Guys, yung Bokchon Hanok Village ay bahay talaga siya na may mga nakatira sa loob. Sabi ko nga kanina, ito yung mga bahay ng mga high-ranking officials noong unang panahon. And na-maintain talaga nila yung traditional old Korean houses. Pero of course, may touch na siya ng modern features. For example, yung mga glass window, electricity. Pero na-maintain pa rin nila yung walls and yung roof ng bahay. Ito yung mga nakikita ninyo ngayon sa video. Ayan guys, pabalik na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Tapos na tayo dito sa Bokchon Hanok Village. Sa palace, sa likuran pa rin tayo papasok. May entrance din kasi sa likuran. And here, pinapakita ko yung view kasi masyadong malaki yung palace. May park pa sa loob ng palace. Pero hindi na natin pinuntahan for today for the interest of time kasi papasok lang tayo, mag-exit tayo dun sa entrance kung saan tayo pumasok kanina sa main entrance ng palace. And isasauli na natin ang ating hanbok outfit. Hello guys, nasauli na natin yung ating mga hanbok outfits. And ngayon nasa Uber taxi tayo, papunta tayo sa Insadong Cultural Street. Doon na rin tayo magla-lunch. Hi guys, andito na tayo sa Insadong. Maglalakad lang tayo today. Explore lang natin yung street, yung alleyways dito. Pero more of dito, like traditional Korean, yung architecture, tsaka yung mga tea houses. Sana makahanap tayo ng restaurant din. Ang chill lang nung vibe. Hindi masyadong matao, onti lang actually yung tao. I'm not really sure, baka sa oras lang kasi it's noon time. Hanap lang tayo ng coffee shop tsaka pang lunch natin.
Guys, pumapasok lang tayo sa alleyway. We're really just discovering and nag-explore lang tayo ng mga places. Baka makanap tayo ng masarap na makakainan. Pasok ka na. May try? Hello. Nag-decide kami kumain dito sa super cute na restaurant. Oh my god, it's so cute. And look at the details of the restaurant. It's so nice. Mm-mm. Hello. Super spicy. Guys, nag-order lang kami ng biryani. Grabe yung detail guys, kasi seems like the restaurant, mag-asawa sila. Maliit lang siya na restaurant sa second floor, dito sa Insadong. Napansin ko lang, sobrang detailed ng, Paalis ka naman. sobrang detalyado yung paglagay nila ng mga plates. Pati yung mga spoon, tignan nyo guys. Excited na ako i-try yung biryani. Try muna natin yung biryani without the sauce. Talagang sarap. Try natin yung super spicy sauce. Let's try. Ano sarap? Ito yung super spicy yung garam masala. Pero ang pakain ko niyan is yogurt. Ito din. Super spicy. Let's try. Na-appreciate ko paano nila in-arrange yung yung mga spoon and fork, yung try natin. Sarap. Guys, sobrang sarap ng garam masala. Masarap lahat, no? I-try natin yung yung curry. Saan gawa yung curry sauce? Sobrang sarap. Wow. One of the best Indian food restaurant na nakainan ko. Grabe guys. Sobrang anghang niya. Grabe. Ito, this one. Ito na parang. Grabe. Pinagpapawisan ako guys. Hindi ko na magtanggal ng coat. Dapat din ako kumuha nun. Grabe ang grabe ang rich ng flavor niya. Ganun na kapag nilagyan mo ng curry, tapos nilagyan mo ng spicy sauce. Pero guys,
Sobrang anghang ng food dito. Kung hindi kayo mahilig sa anghang, huwag na kayong kumain dito. Pero kapag mahilig kayo like me, highly recommended to dito sa Insid. Grabe guys, sobrang sarap ng pagkain sa Little India Cafe dito sa Insedong. Highly recommended na kumain kayo dito. 10 out of 10. Grabe hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon umuusok yung ano ko, yung bunga ko. Well, yung spicy food din kanina, pinag-iinitan yung katawan ko. So masarap siya, lalo na malamig sa labas, tapos kain kayo doon na mainit. So may enjoy nyo talaga yung pagkain. So now guys, ikot-ikot lang tayo. Hanap tayo ng coffee shop na maiinom, mapag-iinuman ng kape. Kasi mamaya, babiyahe tayo ng 3-4 na oras papuntang Busan. So, uwi muna tayo sa hotel at magpapahinga tayo. Pero, coffee muna tayo. Dito sa Insedong, makakahanap din kayo ng mga art gallery. Ayan, o. Din yung mga murals nila dito. Yung mga cafe, naghanap tayo ng cafe ngayon para pangpainit ng tiyan. Para mag-macchiato. Kape latte. Ano gusto mo? Inom ka ba? Tigisi tayo. One Bosio matcha latte. Guys, nag-order tayo ng camembert cheesecake. Ito. Vanilla latte. Ito. Tatry natin mamaya. And then, matcha latte. Ayan, matcha latte. Comment down below naman kayo sa comment section if na-try nyo ng cafe nito. And, masarap ba siya para sa inyo? Ito na, tatry na natin. Wow. Ang sarap. Gusto ko lang pagkain dito. Pakat na mga boses-boses kuminga. So good. Guys, try na natin yung matcha coffee dito sa Ogada Cafe. Ayan, no? Try natin if masarap pa. Wow! Ang sarap. Talagang lasang-lasa mo yung matcha, no? Guys, if bibisita kayo sa Insedong, punta kayo dito. Ito yung ninyo. Nakita nyo ba guys sa camera? In Korean, ito yung ninyo. Tapos, try natin yung cake. Uy, ang lambot. First bite. Sarap. Masarap guys.
Grabe ang lambot. Tapos, ang lambot din yung parang sprinkle ng chocolate sa taas. Ang sarap. Tapos na natin mag-coffee dito sa Ogada Cafe. Sobrang sarap ng coffee nila. Tsaka na-amaze ako dun sa owner. Siya na rin yung cashier. Siya na rin ang gagawa ng cafe. And napakasarap ng cafe. And napakabait din yung owner. Hello guys! Kung nakarating kayo hanggang sa portion na to ng video, please like, comment, and subscribe naman sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong videos in the future. Now, back to the vlog! Guys, grabe. Lakas ng hangin. So kapag malakas yung hangin, talagang freezing temperature talaga dito sa Myeongdong. Kapag pumunta kayo ng January, paghandaan nyo talaga yung winter outfits ninyo. So guys, naglalakad na tayo ngayon dito sa Insadong. Pabalik na tayo ng Myeongdong, pabalik sa ating hotel. Kailangan na nating magpahinga muna ng mga 2 o 3 oras kasi later pupunta tayo sa Busan. Please like, comment, and subscribe naman sa ating YouTube channel and samahan nyo kami sa ating next adventure sa Busan, South Korea.